Kapag dumarating ang gabi sa mga kalsada ng Taiwan, nagiging masigla ang paligid habang ang mga tao ay nagsasaya sa mga beraka ng pagkain. Magaan at masaya ang atmosfera, puno ng amoy ng pagkain at usapan sa bawat sulok. Ngunit sa likod ng katahimikan at kasiyahan, may kabaligtarang eksena na nagaganap sa isang liblib na lugar, sa loob ng isang lumang templo. Doon, may grupo ng mga kriminal na nagkakatipon, nakakandado sa loob, nagtatawanan at nagbabalikan ng alaala tungkol sa mabibigat na krimen na kanilang ginawa. Naputol ang kanilang usapan nang mapansin nilang may isa sa mga kasamahan ang hindi pa dumarating. May nagsabi na baka nahuli na ito ng pulis. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang lalaki. Nakatayo lang siya, walang imik, at may walang buhay na tingin. Bago pa man makareact ang kahit sino, isang patalim ang tumusok sa kanyang dibdib. Bumagsak siya at sa likod niya ay lumitaw ang may gawa, si Ginoong Long, isang propesyonal na mamamatay tao na gumagana para sa mafia ng Thailand. Malinaw ang kanyang misyon, patayin ang mga traidor at bawiin ang ninakaw. Kumilos si Long nang may eksaktong galaw. Mabilis at tiyak ang bawat atake. Wala ni isa sa mga kriminal ang nakapag-react. Matapos tapusin ang trabaho, kinuha niya ang mga nakuhang ninakaw at lumabas ng pinto, tuluyang naglaho sa dilim ng gabi. Mula sa sandaling iyon, hindi na basta tsismis ang kanyang pangalan, tahimik, epektibo, walang awa. Siya si Mr. Long. Walang patumpik-tampak, nagtungo si Long sa isang hotel at ibinigay ang mga narecover na bagay sa kanyang nakatataas, si Mingy. Walang usapan. Ibinigay ni Mingy ang susunod na misyon, bumiyahe patungong distrito ng Hapong, sa Tokyo, para patayin ang isang miyembro ng Yakuza na nagngangalang Yada. Handa na ang lahat, pasaporte, lisensya, at destinasyon. Pagdating sa Japan, natunton ni Long si Yada sa isang strip club. Sa gitna ng maraming tao at malakas na tugtugin, sinubukan niyang umatake, ngunit handa si Yada. May suot itong bulletproof vest kaya hindi tumalab ang atake. Mabilis na pinalibutan si Long ng mga gwardya. Nilagyan siya ng takip sa ulo at dinala sa isang malayong bangin. Doon siya binugbog, kinuha ang kanyang pasaporte, at sinunog ito. Habang nangyayari iyon, may isang lalaking nakamasid mula sa malayo. Mula sa dilim, lumitaw si Kenji at umatake kay Yada habang sumisigaw, hinihingi ang pagbabalik ng isang babae. Walang nakaintindi sa pangyayari. Sa paningin ng mga kriminal, isa lamang siyang estranghero. Muli siyang sumubok umatake ngunit mabilis na napigilan. Tinulak siya ni Yada pababa ng bangin. Samantala, sinamantala ni Long ang kaguluhan upang tumalon din. Ginamit niya ang dilim at ang lupain upang makatakas. Nagpaputok si Yada ng maraming beses, ngunit pinigilan ng mga halaman ang kanyang linya ng tama. Walang bala ang tumama kay Long. Nakatakas siya, bagamat sugatan, pero buhay. Sa huli, bumagsak siya sa harap ni Kenji. Dahil sa galit at kalituhan, napagkamalan siya ni Kenji bilang isa sa mga tauhan ng Yakuza. Tinakot siya nito gamit ang kutsilyo at hiningi ang pagbabalik ng babae. Kahit mahina at sugatan, sinubukan pa rin ni Long na agawin ang patalim. Nauwi yun sa magulong labanan. Habang nagpapatuloy ang laban, umalangaw ang mga putok ng baril na nakatawag pansin sa dilim. Nakita ng pinuno ang kislap ng mga bala at basta na lamang nagpaputok patungo sa pinagmulan ng ingay. Isang bala ang tumama kay Kenji sa likod at agad siyang namatay. Wala nang oras si Long para mag-isip. Sa kabila ng mga balang dumadaan sa paligid, ginamit niya ang natitirang lakas para tumakas. Tumakbo siya hanggang sa marating ang isang kalsada kung saan may nakaparadang truck. Agad siyang sumampa at nagtago sa mga karga. Sa kabutihang palad, hindi siniyasat ng mga tauhan ng Yakuza ang sasakyan. Umalis ang truck, tinatangay si Long palayo. Sa isang bahagi ng kalsada, bumaba siya at naglakad ng walang direksyon sa mga abandonadong kalsada hanggang marating ang isang nakalimutang baryo, mga gusaling halos gumuho, mga adik na pagalagala, at mga palaboy na tahimik. Delikado, ngunit sapat na ligtas. Pagod na pagod, bumagsak siya sa isang eskinita sa gitna ng mga guho. Doon siya natagpuan ng isang batang lalaki na nagngangalang June. Walang pag-aalinlangan, inalok siya ng tubig, gamot, malinis na damit, at pagkain, kaunti lamang, ngunit sapat upang makapagpatuloy si Long. Matapos makabawi ng kaunting lakas, nagsimulang maghanap si Long sa paligid ng mga gamit pangkusina. Sa tulong ng mga dala ni June, nais niyang magluto ng mainit na pagkain. Nakakita siya ng isang gusaling buo pa at ginamit ang lugar upang maghanda ng simpleng luto. Kumain silang dalawa sa labas. Si June ay marunong magsalita ng Mandarin. Ang kanyang ina, si Lily, ay mula sa Taiwan. Ngunit saglit lamang ang kapayapaan, dumating si Lily, tinawag ang anak at binigyan ito ng pera. Inutusan siyang pumunta sa isang paradahan.
Nagduda si Long kaya sinundan niya ang bata mula sa malayo. Sa lugar na iyon, nakita niyang bumibili si June ng ipinagbabawal na gamot mula sa isang tulak. Hindi napansin, sinundan niya ang bata pabalik sa kanilang bahay. Pagdating doon, ibinigay ni June ang pakete kay Lily. Sobra na iyon para kay Long, kaya agad niyang kinuha ang mga substansya mula sa kamay nito. Nagmakaawa si June na ibalik iyon, sinasabing hindi mabubuhay ang kanyang ina nang wala iyon. Ngunit tumanggi si Long. Si Lily, na halatang nasa impluensya pa rin ng droga, ay ngumiti ng mapang-asar. Hindi na nakapidyaw si Long, sinaktan niya si Lily, hinayla papunta sa banyo at isinubsob ang ulo sa tubig. Pagkatapos, iginapos niya ito upang hindi na muling makagamit. Nagalit si June, itinapon ang pagkain ni Long, ngunit kalaunan ay tinanggap din ang plato, sa pagkakataong ito, para pakainin ang kanyang ina. Habang umiiyak, nakiusap si Lily na pakawalan siya, ngunit nanatiling nakatayo si June. May bahagi sa kanya na nakakaunawa kung bakit kailangang mangyari iyon. Kinagabihan, hindi makatulog si Long kaya naglakad-lakad siya sa mga abandonadong kalsada. Sa isang eskinita, nakakita siya ng kotse na bukas ang bintana. Sa upuan, may naiwang cellphone. Kinuha niya ito at agad na nakipag-ugnayan sa isang dati niyang koneksyon sa Japan. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niyang aalis ang barko patungong Taiwan makalipas ang 5 araw, sa ika-30 ng Agosto. Ngunit wala siyang pasaporte, kaya ang tanging paraan ay sumakay ng palihim, at para magawa iyon, kailangan niya ng malaking halaga ng pera, agad-agad. Wala siyang ibang mapagpipilian, kaya muli niyang tinawagan ang parehong tao at humingi ng 30,000 yen. Tinanggihan siya nito. Sa mapanuyang paraan, sinabihan siyang mang-hold up na lamang. Kinabukasan, bumuhos ng malakas ang ulan. Sa kabila nito, nasa labas pa rin si Long at naghahanda ng pagkain. Lumapit sa kanya ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, basang-basa at nakamasid lamang. Walang imik na tinikman nito ang sabaw. Ang lalaking iyon ay si HK, isang lokal na residente. Sa unang subo pa lang, nagpa siya itong dalhin si Long sa kanyang bahay at mag-request ng isa pang putahe. Pumayag si Long at muling nagluto. Nang matapos, magkasama silang kumain nina HK at June sa veranda habang patuloy ang buhos ng ulan. Mabilis na kumalat ang balita. 2 pang kapitbahay ang dumating, isang mag-asawa, upang tikman din ang luto ni Long. Nabighani sila sa lasa at agad na nagmungkahi, gusto nilang si Long ang magluto para sa kanilang nalalapit na handaan. Tinanggap niya ang alok. Sa gabi ng handaan, puro papuri ang natanggap ng pagkain ni Long. Maraming nagtangkang makipagkwentuhan, nais makilala ang kusinero, ngunit halos hindi siya magsalita dahil hindi siya marunong ng Hapon. Gayunpaman, sa tulong nina HK at June, nalaman ng mga bisita na siya ay mula sa Taiwan, nakatira malapit doon, at walang trabaho. Bukod sa paghanga sa kanyang luto, naantig din ang kanilang damdamin. Nag-alok silang tumulong, nais ayusin ang kanyang tirahan, at hinimok siyang magtayo ng sariling pwesto ng ramen. Pagsapit ng gabi, nag-abot ang mga bisita ng pera, pagkain, at mga kagamitan bilang pasasalamat. Tinulungan siya ni June na dalhin ang lahat pauwi. Pagdating nila, dumiretso siya kay Lily na noon ay bahagyang gumaling na. Bagamat nakatali pa, hindi na ito kasing mahina, kaya pinakain siya ni June gamit ang sariling kamay. Kinabukasan, tinupad ng mga kapitbahay ang kanilang pangako. Dumating sila ng maaga, dala ang mga gamit at sama-samang nilinis at inayos ang lugar. Bilang huling sorpresa, iniregalo nila kay Long ang isang kompletong kariton ng ramen na may kasamang sariwang sangkap, gamit sa pagluluto, at dagdag na muebles. May plano rin sila para sa pagbebenta, iminungkahi nilang magtinda siya malapit sa isang lokal na templo na laging dinadayo ng maraming tao. Sila na raw ang bahala sa permit sa pari, ang kailangan lang ni Long ay dumating sa takdang araw, 12:00 ng tanghali. Sa unang pagkakataon, tila gumaganda ang takbo ng mga bagay. May pagkakataon na si Long at June. Si Lily man ay mukhang mas matatag na, hindi na kailangang igapos, at kaya na niyang kumain mag-isa. Kinabukasan, binuksan ni Long at June ang kanilang kariton ng pagkain, naghahain ng Taiwanese ramen na may karne. Maaga pa lang ay nagsimulang dumagsa ang mga tao. Ang lasa ng pagkain ay nagsasalita para sa sarili nito. Mula sa malayo, pinagmamasdan ng mga kapitbahay, puno ng pagmamalaki, habang humahaba ang pila. Ilang kababaihan ang huminto upang kumuha ng larawan, hindi lang sa pagkain kundi pati sa lalaking nagsisilbi nito. Nanatiling nakatutok si Long sa trabaho, iniiwasan ang mapansin. Alam niyang isa pa rin siyang target ng Yakuza at delikado ang anumang atensyon. Pagtatapos ng araw, isinara nila ang kariton. Dahil malayo ang templo, nagpasya silang magpahinga muna sa daan at kumain ng sorbetes, isang maikling sandali ng pahinga bago umuwi.
Gabi iyon, tahimik na kumain si Lily sa mesa habang natutulog malapit si June. Matatag siya, walang senyales ng withdrawal. Ang bahay, na dati sira-sira, ay malinis at maayos na. Habang pinagmamasdan ng anak na natutulog, naalala niya ang nakaraan. Noon, nagtatrabaho si Lily bilang hostess sa isang nightclub. Isa sa mga empleyado roon ay si Kenji, na kamakailan lamang ay pinatay ng Yakuza. Noon ay halos hindi sila nag-uusap, pero nagbago ang lahat sa isang gabi. Habang tumatanggap ng bonus ang ibang empleyado, naiwan si Kenji. Tahimik na ibinahagi ni Lily ang bahagi ng kanyang pera rito, isang simpleng kilos na tumatak sa kanya. Kinabukasan, hinanap siya ni Kenji upang magpasalamat at nagyaya siyang lumabas. Magkasama nilang ginugol ang araw at naging mas malapit. Nang matapos ang lakad, ayaw pa nilang maghiwalay. Mabilis na bumalik si Lily upang yakapin siya. Naghalik sila sa isang tahimik na kalye, isang gabing nagbago sa lahat. Sa mga sumunod na buwan, naging inseparable sina Lily at Kenji. Mas lalo silang naging masaya nang madiskubre ni Lily na buntis siya. Ngunit panandalian lang ang katahimikan. Nang malaman ng manager ng club ang kanyang pagbubuntis, nagbago ang lahat. Hindi katanggap-tanggap ang buntis na hostess, ayaw ito ng mga customer at hindi pumapayag ang club na kontrolado ng Yakuza. Isa sa mga responsable ay si Ada. Itinuturing na nasira ni Kenji ang produkto, at binugbog siya bilang halimbawa. Walang ibang pagpipilian, tumakas si Lily. Mag-isa at buntis, lumayo siya sa Yakuza hanggang sa ipanganak si June. Ngunit halos imposibleng magpalaki ng anak sa ganoong kalagayan. Sa kawalan ng paraan, nagsimulang magpatuloy si Lily sa pagtanggap ng mga lalaki sa bahay kapalit ng pera. Sa panahong iyon, nakilala niya si Sakata, isang miyembro ng Yakuza, kalbo at mapanlinlang. Hindi lang aliw ang hanap niya, kundi kontrol. Binigyan niya si Lily ng ipinagbabawal na gamot, alam niyang mauuwi ito sa pagkalulong. At nagtagumpay siya. Makalipas ang kaunting panahon, inaabangan na ni Lily si Sakata, hindi lang para sa pera kundi para sa ginhawang dala ng bawat doses. Hanggang sa isang araw, bigla itong nawala. Naiwang mag-isa at adik, nawalan siya ng direksyon. Lumobo ang kanyang mga utang, naipon ang renta, at dumating ang abiso ng pagpapaalis. Sa halip na magbayad, ginamit niya ang huling pera upang bumili ng droga, iniwan si June sa bahay, at lumabas para salubungin ang pusher. Pagbalik niya, nawala ang lahat ng gamit. Nakakalat ang mga gamit sa labas at nakasarado na ang pinto, pinalayas na sila. Mula noon, nanirahan sila sa kalsada. Naglakad-lakad hanggang makarating sa isang abandonadong lugar kung saan nagpatuloy ang kanyang bisyo. Dito siya natagpuan ni Long. Sa kasalukuyan, patuloy na nagbebenta si Long ng ramen at iniipon ang bawat sentimo para makabalik sa Taiwan, ngunit laging kasama niya ang takot. Lagi niyang iniisip ang posibilidad na matunten siya ng Yakuza at patayin ang mga taong nasa paligid niya. Lagi siyang alerto, handang harapin ang pinakamasama. Sa kabila nito, may mga magagandang sandali rin. Isang araw, dumalo sina Long, June, at Lily sa isang kaganapan sa templo para ipagdiwang ang isang patimpalak sa sining. Sila at ang ibang kapitbahay ay gumanap sa isang tradisyonal na dula. Nakuha ng grupo ang ikatlong pwesto, at ang premyo ay 3 tiket para sa isang bakasyon. Dahil marami ang mga kalahok, napagpasyahan nilang ibigay ang mga tiket kina Long, June, at Lily. Ibinigay din nila kay June ang isang kamera upang maitala ang lahat. Sa unang pagkakataon, may nangyaring positibo sa buhay nila. Ngunit may isang problema, aalis para sa Taiwan ang barko sa parehong araw ng bakasyon. Kailangang pumili ni Long kung babalik siya sa kanyang bayan o sasama kina June at Lily sa isang sandali na unti-unti nang nagiging parang pamilya. Matapos mag-isip ng mabuti, nagpasya siyang sumama sa kanila. Bumisita sila sa isang lumang templo, gumawa ng ceramics, nagpahinga sa isang hot spring, kumain ng masasarap na pagkain, at nag-enjoy. Sa simula, nanatiling may distansya si Long kay Lily, hindi pa niya alam kung paano lalapit. Ngunit kalaunan, nawala ang pagitan na iyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kabilang siya sa isang lugar. Pagbalik nila, ibinahagi nila ang kanilang mga alaala sa mga kapitbahay. Masayang ipinakita ni June ang mga larawang kuha niya sa kamera. Gabi iyon nang ihatid ni Long sina Lily at June pauwi. Bago pumasok sa bahay, nagpasalamat si Lily, hindi lamang dahil tinulungan siya ni Long laban sa kanyang bisyo, kundi dahil binigyan nito si June ng mga sandaling tunay na kaligayahan. Kinabukasan, matapos maubos ang lahat ng bowls ng ramen, nagsimulang ligpitan ni Long at June ang mga gamit. Dumating si Lily at sumama sa kanila. Magkasama nilang itinulak ang kariton sa mga kalsada ng baryo. Sa kanilang paglalakad, napahinto si June nang makita ang isang baseball field.
May mga batang naglalaro roon, at tahimik niya itong pinagmasdan. Napansin ni Long ang interes sa mga mata ng bata. Sinubukan niyang makipag-usap sa coach ng team, ngunit hindi sila nagkaintindihan dahil sa language barrier. Hinikayat niya si June na magpakilala ng mag-isa. Tinanggap siya ng coach at hiniling na magpakita siya ng isang pitch. Nang makita ni Long ang batang nakikilahok, bahagya siyang ngumiti. Matagal na panahon na mula nang makita niya ang ganoong uri ng ngiti sa kanyang mukha, isang ngiting may tunay na saya. Mula noon, nagsimulang sumali si June sa training ng lokal na koponan. Wala pa siyang gaanong teknik, ngunit masipag siya at determinado. Tinulungan siya ni Long at Lily, tinuturuan ng tamang posture, tibay ng katawan, at konsentrasyon. Hindi nagtagal ay nagbunga ang pagsasanay. Sa unang opisyal na laro, nakapag-hit si June at umabot sa first base. Simpleng tagumpay, ngunit para kina Long at Lily, napakalaki ng kahulugan nito. Unti-unti, nagiging tunay silang pamilya. Ngunit nabasag ang katahimikan. Isang umaga, papunta sa templo para magtrabaho, nakita ni Lily si Sakata sa kabilang kalsada. Wala itong pinagbago, delikado pa rin. Sa takot, nagsabi siyang may nakalimutan siya sa bahay at hiniling na magpatuloy na sina Long at June. Tumakbo siya para makaiwas, ngunit sinundan siya ni Sakata. Naabutan siya nito at na-corner sa loob ng bahay. Alam niyang malinis na siya. May malamig na ngiti itong inalok siya ng droga. Walang pag-aalinlangan, tumanggi siya. Nenas si Sakata at sinaktan siya, sinira ang lahat ng gamit sa bahay, kabilang ang ceramic na ginawa nila ni June at Long. Bawat basag na bagay ay tila banta. Pagkatapos, nagbigay siya ng babala, kung hindi siya babalik sa kanya, magbabayad sina June at Long. Hindi pa rin siya sumang-ayon, kaya ibinunyag ni Sakata ang alam niya, kilala niya ang tunay na pagkatao ni Long at miyembro siya ng parehong gang ng Yakuza na pinamumunuan ni Liada. Nabigla si Lily. Alam niyang nasa panganib sina June at Long, at wala siyang magawa. Bigla siyang tinurukan ni Sakata ng droga. Mahina at walang lakas, hindi siya nakalaban. Pinagsamantalahan siya nito at umalis nang walang sinabi. Mag-isa, gumapang si Lily papunta sa mga basag na piraso ng ceramic sa sahig at sinubukang buuin ito gamit ang nanginginig na mga kamay, para bang maaari nitong ayusin ang lahat ng nangyari. Ngunit lahat ay wasak, pati ang sarili niyang kakayahang protektahan ang anak niya. Bumalik na muli ang madilim na nakaraan na hindi niya matakasan. Samantala, sa templo, nagbukas sina Long at June ng ramen stand na parang karaniwang araw. Wala silang kamalay-malay sa paparating na panganib. Patuloy na nakamasid si Sakata sa kanila. Lumapit si Sakata sa ramen stand na parang ordinaryong customer. Umorder siya, kumain, at nanahimik. Ngunit naramdaman agad ni Long na may kakaiba sa kanya, sa mga mata, sa kilos, at sa presensya nito. Sapat na ang isang tingin upang malaman niyang miyembro ito ng Yakuza. Paglaon, inuwi ni Long si June. Pagbukas ng pinto, agad silang nabigla. Nasa loob si Lily. Ginawa niya ang hindi inaasahan. Mabilis na kumilos si Long, tinakpan ang mga mata ni June upang hindi makita ang eksena. Samantala, nagsimula ang kaguluhan sa labas. Sinasira ni Sakata at ng kanyang mga tauhan ang ramen stand. Ang mga kapitbahay na nagtangkang tumulong ay walang awang binugbog, pati mga kababaihan. Nagmistulang larangan ng digmaan ang kalsada. Dumating sina Ada at ang boss ng Yakuza upang tapusin ang kanilang sinimulan. Walang sinabi si Long, hindi na kailangan. Nasa mukha niya ang lahat ng emosyon. Hinugot niya ang kanyang kutsilyo at sumugod sa laban. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban. Napatigil ang mga kapitbahay, nanunood na tila natulala. Ang lalaking kilala nila bilang tahimik na nagbebenta ng ramen ay ngayon ay nagpapakita ng kanyang tunay na anyo, isang malamig, tahimik, at walang awang mamamatay. Kinagabihan, inilibing si Lily. Pagkatapos ng libing, lumapit ang mga kapitbahay kay Long. Diretso nilang sinabi, para sa kapakanan ng lahat, kailangan niyang umalis. Hindi siya tumutol, tumanggo lang siya at umalis. Ilang araw matapos makabalik sa Taiwan, nakipagkita siya kay Ming sa isang maliit na kafe. Paparating na ang susunod niyang misyon, ngunit habang nakikinig, napatingin siya sa bintana at napatigil. Sa kabilang kalsada, nakita niya sina June, Jesek, at ang mga kapitbahay mula sa Japan na papalapit sa kanya. Lumabas siya, tila hindi makapaniwala, at sa gitna ng kalsada ay niyakap ng mahigpit si June. Ipinaliwanag ng mga kapitbahay na namimiss siya ni June at kaya nila siya hinanap. Naghatid ito ng kaginhawahan. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan, magkasama na silang muli, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may pag-asa. Sa huling eksena, naghahanda si June para pumasok sa paaralan. Tumakbo siya sa kwarto, nadaanan si Long na nakaupo at nagbabasa ng dyaryo, at dumiretso sa pinto. Bago lumabas, bumalik siya bigla, may nakalimutan.
Pumasok siya sa silid ng kanyang ina upang magpaalam. Ang huling larawan ay isang retrato ni June, Long, at Lily, isang simpleng larawan na nagsasabi ng lahat. Bumuo sila ng pamilya, at ang pagmamahalan nila ay nakaligtas sa lahat ng pagsubok.